Hinagisan ng granada ang munisipyo ng Buluan, Maguindanao del Sur. Nag-uusap sa gilid ng kalsada sa tapat ng compound ng munisipyo ang ilang lalaki nitong Biyernes Santo ng gabi. Sila ang unang hinagisan ng granada nang magkaangkas sa dumaang motorsiklo. Pagkatapos ay naghagis din ito ng isa pang granada sa bakod naman ng munisipyo. Nakatakbo ang mga lalaki pero nasugatan pa rin ang isa sa pagsabog. Lumikha naman ng sunog ang pagsabog sa loob ng munisipyo. Patuloy ang investigasyon sa insidente pero politika ang isa sa mga tinitingnang motibo. Nung nakaraang Martes, isinailalim na sa COMELEC control ang probinsya dahil sa dumaraming karahasan ngayong nalalapit na ang midterm election. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na nag-endorso siya ng senatorial candidates para magkaroon ng numero sa impeachment trial. Nakatutok si Marisol Abduraman. Na mag-endorso ng mga kandidato para sa Senado si Vice President Sara Duterte. Tinawag itong political move ng ilang mambabatas para raw magkaroon siya ng numero sa Senado pagdating ng kanyang impeachment trial. Pero ayon sa bise, nagbago ang kanyang isip na huwag mag-endorso ng kandidato nang arestuhin at makulong ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi niya, wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko, oo. Kaya ko yan gawin dahil nagawa ko naman yan noong 2016, 2019, 2022. So, it's nothing different ngayon. Dagdag ng bise, kumpiyansa raw ang kanyang mga abogado sa kanyang kaso. Nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. Ikinagulat naman ni Vice President Duterte ang pagtaas ng kanyang performance at approval rating sa pinakahuling Pulse Asia survey. Dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. Mula rito sa Cebu, para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Age is just a number and sky's the limit. Ang mga ito marahil ang moto ng itinuturing ngayong oldest serving astronaut sa buong mundo na kamakailan lamang natapos ang mahigit 70 misyon sa International Space Station. Ilang taon na kaya siya? Kuya Kim, ano na? Paano mo pinagdiriwang ang iyong birthday? Ang American astronaut na si Donald Pettit sa kanyang 70th birthday noong April 20, bumiyahe pa uwi sa ating planeta matapos ang 70 buwang misyon sa ISS o International Space Station. Ang septuagenarian o 70-year-old na si Pettit na tinuring ngayong oldest serving astronaut ng NASA kasamang dalawa pang Russian cosmonauts sakay ng Soyuz capsule. Activation confirmed. At makalipas sa mahigit 3 oras mula nang mag-undock ang spacecraft mula sa ISS, standing by for touchdown. bumagsak sa tulong ng isang parachute at ligtas na naka-touchdown o naglaan sa Seskasgan, Kazakhstan. And touchdown. Agad silang sinalubong ng kanilang mga kasamahan at mahal sa buhay. Touchdown occurring at 8:20 p.m. Central Time, 9:20 p.m. Eastern Time. Kung si Pettit ang tinuturing na pinakamatandang astronaut ngayon, kilala niyo ba kung sino naman ang pinakabatang astronaut na nakarating sa kalawakan? Kuya Kim, ano na? Ang Dutch space tourist na si Oliver Derman, 18 years old lang na maging bahagi ng Blue Origin NH-16 mission noong 2021. Kaya siyang pinakabatang lalaki na nakarating sa space. Ang may hawak naman ng Guinness World Record para sa pinakabatang female astronaut ay si Valentina Tereshkova ng USSR. 26 years old lang siya na bumiyahe pa kalawakan noong 1963 luna ng Vostok 6. Sa mga may matayog na pangarap, kaya ng mga astronaut na to, tandaan, sky is the limit. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.
Mahigit 10 taon na ang lumipas pero dama pa rin ng mga Pilipino ang pag-asang inihatid ni Pope Francis nang bumisita siya sa Pilipinas noong 2015. Makasaysayan po ito lalo't isa sa mga pagtitipon noon ang pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan. At si Pope Francis tinawag pang Lolo Kiko. Balikan po natin yan sa pagtutok ni Salima Refran. Bit-bit ang kanilang debosyon at malalim na pananampalataya. Taos-pusong inabangan ng mga Pilipino ang pagdating ni Pope Francis sa bansa Enero noong 2015. Ang kanilang paghihintay, sinuklian ng ngiti ng binansagang People's Pope. Ngiting tila simbolo ng pag-asa para sa mga kababayan nating may kani-kanilang hiling at panalangin. Wish ko para ang buong mundo magkaroon ng pag-ibig, pagmamahal, kapayapaan sa bawat isa. Pagdasal niya po ako, babago yung buhay namin. Dear brothers and sisters, may every prayer of our heart. Ang kilalang katangian ng mga Pinoy na pagiging hospitable, mainit na pinaramdam sa ikatlong Santo Papang bumisita sa Pilipinas. Espesyal para sa isang bansa na ang mayorya ng populasyon ay Katoliko. Sa kanyang pagbisita, ibinahagi ng Santo Papa ang kanyang paniniwala at mga panawagan. I hope that these prophetic psalms will challenge everyone at all levels of society to reject every form of corruption which diverts resources from the poor. Ipinamalas niya rin ang kanyang pagiging mapagbiro sa misang ginanap sa Manila Cathedral. Do you love me? Then, thank you very much. Pero seryoso ang kanyang mensahe sa mga tauhan ng simbahan na mamuhay ng payak para maunawaan ang nararanasan ng mga kapuspalad. Only by becoming poor ourselves will we be able to identify with the least of our brothers and sisters. Sa kanyang simpleng kaway at pagbati, nabuhay ang pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino. Mapabata o matanda, babae o lalaki, malayang nagpakita ng kanilang naghumapaw na kasiyahan sa presensya ng pinakamataas na leader ng simbahang Katolika. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Malapit sa mga kabataan at salat, kaya namang binansagan siyang Lolo Kiko ng mga Pilipino. Ang mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan, mas nasaksihan sa kanyang misa sa Quirino Grandstand na tinatayang dinaluhan ng nasa 6 hanggang 7 milyong individual. Maraming salamat po. Dahilan para maitala itong pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan ng mundo. All of us are God's children, members of God's family. But through sin, man has defiled that natural beauty. Mula sa Maynila, dama ang malalim na debosyon at paniniwala ng mga Pilipino. Hanggang sa Leyte, na unti-unti palang bumabangon sa hagupit ng bagyong Yolanda. Ang mga mananampalataya hindi nagpatinag sa ulang sumabay sa agos ng kanilang pananampalataya. Sabay sa buhos ng ulan ang buhos ng kanilang pagmamahal at pasasalamat. Survivor kami itong Yolanda. And mas gumaan na ko dyan at amon pakiramdam nga kumita kami kang Papa. Maging ang Santo Papa, di alintana ang malakas na hangin at ulan. Suot ang kanyang dilaw na kapote, gaya ng mga naroroon. Nakangiti pa rin niyang binati ang publiko. Ang presensya ng leader ng simbahan ay tila naging simbolo ng pag-asa at pagbangon. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say.
pero estoy. But I'm here. Maswerte ang Pilipinas na mabisita ng leader na may bukas na paniniwala at puso para sa mahihirap. Ang People's Pope ay tila naging daan para maniwala at magkaroon ng malalim na pag-asa at pananalig ang mga Pilipino. Don't forget to pray for me. God bless you. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Pagpapaliwanagi ng LTFRB ang isang bus company, kaugnay ng umano'y pambubuli ng konduktor nito sa isang pasaherong PP. May hiwalay ring reklamo kaugnay ng paghagis naman ng isa pang konduktor sa pet carrier na may pusa. Nag-iimbestiga na rin ang mismong bus company. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Facebook, naglabas ng galit ang isang ina kaugnay ng pagbuli umano sa anak niyang pipi nang sumakay ito sa isang Pangasinan Solid North bus nitong linggo. Anya, nang tanungin ng konduktor ang kanyang anak kung saan ito bababa, tinype daw ng anak ang sagot sa cellphone. Tinawanan umano ng konduktor ang anak at nabasa nito ang labi ng konduktor nang sabihin nito ang salitang pipi. Pinagtinginan din ng anak ng ibang pasahero kaya napahiyaan niya ito. Nakatakdang isyuhan ng show cause order ang Pangasinan Solid North Transit Inc. pati ang sangkot na driver at konduktor. Yan ay para magpaliwanag kaugnay ng insidente. And LTFRB board is not satisfied and will find cause dun sa complaint. Papatawan po yung operator ng kaukulang penalty or a suspension or revocation of the franchise if so warrants. Hindi lang po administrative case ang maaari pong ipataw doon. Yun din po ay criminal case. Nabanggit din ng pasahero na walang upuan sa bus na laan para sa mga PWD. Major violation po yan na walang PWD seat sa public transport. I-issuehan din ng LTFRB ang parehong bus company ng isa pang show cause order dahil sa post at email sa kanila ng isang pasahero kaugnay ng paghagis lang ng konduktor sa compartment ng pet carrier kung nasaan ang kanyang alagang pusa. Sabi pa umano ng konduktor, sakaling mamatay ang pusa roon dahil sa init ay wala siyang magiging kasalanan. Dahil dyan, bumaba na lang ang pasahero. Pero inalog pa ng konduktor ang pet carrier nang inabot ito sa kanya habang nakangisi. Labag din yan ayon sa isa pang memorandum ng LTFRB. Maaari naman kayong magsakay ng domesticated animal sa public transport basta hindi po magsisilbing panganib sa mga pasahero o sa biyahe. Clear naman sa LTFRB guidelines na dapat nasa loob kung nasaan man yung mga tao, doon nakaupo din yung mga pets pero naka-cage sila or carrier na clean and free from foul smell, never in trunks of cars or cargo holds kasi even sa National Animal Welfare Act nakalagay doon. Bukod sa LTFRB, pwedeng magsumbong sa Bureau of Animal Industry. Kung namatay ang alagang hayop, pwedeng kasuhan ng mga sangkot sa ilalim ng Animal Welfare Act na nagpapataw ng parusang hanggang 250,000 pesos na multa at hanggang 2.5 taong pagkakabilanggo. Nanawagan ng LTFRB sa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan na huwag matakot magsumbong sa ahensya sakaling may hindi magandang maranasan sa biyahe. Titiyakin daw ng LTFRB na poprotektahan ang karapatan ng lahat ng sumasakay, tao man o hayop. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Bumuhos ang pagdadalamhati ng ihatid kanina si National Artist for Film and Broadcast Arts, Noro Honor, sa kanyang huling himlayan sa libingan ng mga bayani. Bago ang state funeral, inalala at binigyang pugay din ang nag-iisang superstar ng mga nakasama sa industriya. Nakatutok si Jonathan Andal. Sinaluduhan, hinatid ng isang batalyong kasundaluhan,
ginawaran ng Three Valley of Fires. At binalutan ng watawat ng Pilipinas. Ito ang huling pagpupugay sa pambansang alagad ng sining, si superstar Nora Honor. Kung gaano ka-emosyonal ang mga anak ni Nora, sina Lotlot, Ian, Matet, Kenneth, at Kiko, ganon din ang iyak ng ilan sa mahigit 100 Noranians na nakiramay kanina sa libingan ng mga bayani. Nagkaroon ng isang national artist po dahil sa inyong lahat. Marami siyang natulungan, marami siyang binigyan ng inspirasyon. Yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Maraming salamat. Bit-bit ng mga Noranya ng iba't ibang memorabilia. May magazine na may petsa pang 1994, mga litrato na may pirma ni Nora at iba pa. Pero higit sa mga ito ay ang mga kwento nila ng kabutihan at pagpapakumbaba ni Nora. Saludo ako sa iyo bilang isang national artist. Baunin mo ang aking pagmamahal dahil ako isang dugong Noranians, dugong Nora Honor. Mahal na mahal mo namin si Nora. Talagang wala na tutulad sa kanya, na wala siyang pinipiling tao, lahat mahirap, kahit sino. Kaya ng alas 8:30 ng umaga, dumating ang labi ni Nora sa Metropolitan Theater, kung saan siya binigyang pugay ng National Commission for Culture and Arts at ng Cultural Center of the Philippines. Pagkatapos ng pagbabasbas sa kanyang labi, inalala ng kanyang mga kaibigan sa industriya ang kagalingan at kabutihan ng aktres. Binago niya ang kolonyal na pagtingin, nagsasabing mga mapuputi lang at matatangkad ang maganda sa puting tabing. Ginampanan niya ang papel ng mga babaeng palaban at makatotohanan. Pinatibay po nito ang pagdiriwang ng isang alagad ng sining ay hindi natatapos sa liwanag ng kamera, kundi nagpapatuloy sa alaala, sa aral, at sa inspirasyong iniiwan nila pagkatapos isara ang kortina. Maraming salamat po. Mabuhay ang sining. Mabuhay si Nora Honor. Bago matapos ang programa, nakatanggap ng standing ovation si Ate Guy para sa hindi matatawaran niyang kontribusyon bilang isang pambansang alagad ng sining. Sa lobby ng Metropolitan Theater, sinabuyan ng flower petals ang kanyang kabaong at muling nakatanggap ng masigabong palakpakan bago dalhin sa libingan ng mga bayani. Matapos maibaba ang kabaong ni Ate Guy, binigyan ng pagkakataon ng kanyang mga taga-suporta na makapag-alay ng bulaklak sa kanilang iniidolo. At kahit na itusok na ang krus sa puntod, hindi tumitigil ang pagdating ng mga tagahanga. Sabi nga ni Nora sa pelikula, walang himala. Pero para sa mga taong binago niya ang buhay, si Nora mismo ang kanilang himala. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.